So yan ang mga idol, tapos ng ating amplifier rack. So hindi ko napapakita yung pagkabit ko ng lock, no. Ito, yung lock para dito sa harapan na pinto. So madali lang naman yan. Kayang-kaya nyo na yan ikabit, bumili lang kayo ng ganito. So tanggalin natin. So ito yung sa mixer at laptop. Ayan. So may drawer na rin tayo. Ito. Smooth. So smooth yung ating drawer dahil may roller guide. So grinder na rin natin yung yung mga kantuhan niya para makinis pag pininturahan. So ayan. I-handle tayo dyan. So may lock rin dito sa likod, dalawa. Ayan. May spring yan para kusang bumabalik. Tapos yung sa harap, hindi ko na ipapakita yung paglagay pero meron na tayo niyang lock. Gagawa ngayon tayo ng amplifier rack sa isang buong plywood. So sukatan muna natin to. So bago natin i-cut yan mga idol, sukatin muna natin yung integrated at kung papasok ba rin dito yung mga equalizer tapos crossover. So 19 inches yung haba natin. Ang sukat ng crossover nasa 48 yan mga idol, pati yung equalizer. So hanggang dito lang yung 48 cm. Tapos ang 19 hanggang dito. So may pasobra tayo ng mga 5 cm siguro. May space lang siya ng konting-konti. Yan, ganyan lang space niya. So papasok din dito yung equalizer. So ang equalizer kasi may tornilyuhan dito sa gilid kaya humaba. So ito na pala yung actual na sukat ng ating isang buong plywood para sa ating amplifier rack. So sinukat natin kanina dito yung integrated amplifier, tapos tumingin tayo ng size ng power amp. Umaabot ito ng 48 cm. So kaya nag-ano ako ng 19 inches. Ang 48 hanggang dyan. So may konting-konting space lang, halos saktuhan lang para sa ating power amp. Pero yung integrated medyo maluwag dyan dahil walang lagayan ng tornilyo yung integrated. So ayan yung lapad niya, no, para kumasya yung amplifier. Tapos yung haba niya naman, tumingin tayo ng sukat ng power amp, umaabot ng 44. So kapag 44, bitin yung 19 inches na haba. So ang binago natin na sukat, ginawa natin 20. Ayan, 20 inches yung sukat natin sa haba naman. So bali yung sa side, ayun, tapos ito. So 20 inches din binago natin. Ayan, no. So ito yung 19. Ito yung 20. So binago natin, no. Ayan yung dating sukat natin kasi mabibitin yan sa power amp. Mahaba yung power amp pero yung lapad niya ay sakto na to dito, 19 inches. Tapos yung taas niya naman binago ko rin, dating 35. So wala na yung unang guhit natin sa 35. So ito nang susundin natin yung 38. Bali dalawang gagawin nyo yan, 38 plus 38, 76. So mag-add na lang kayo ng isa pang 38. Yan, 76. Tapos yung matitira 20 inches. So ayan yung gagamitin natin sa top at so ito yung top, ito yung bottom. So ang haba naman ay, ang lapad na to ay 19. Ang haba niya ay 20 rin, no, kasi ayun yung natira sa sa 76. So ganun din dito, 19. Tapos 20 rin yung haba. Pagdating naman dito sa front at back, ito yung front natin, ito yung back natin sa dulo. So puntahan natin. So 19 yung haba ng ating top at bot, 'di ba? So mag-a-add na lang tayo dito sa front ng 1.5. Bakit 1.5 ang i-add? Ang sukat ng plyboard natin o plywood 3/4. So dalawang 3/4, 1.5 or 1.5 inch ang lapad nun pag dalawang 3/4. Side to side kasi mga idol, no, left and right.
So yung 19 inches pag nilagyan mo sa gilid niya ng left and right na plywood, magiging 20 and a half. So yan. Sukat natin yan 20 and a half. Sukat na kayo hanggang doon sa 76 kanina na sinukat natin. Yan. So 20 and a half yan hanggang dulo. Hanggang 76 pala, hanggang 76 inches doon. So yun na. Tapos itong sa gitna, ito yung gagawin nating drawer kasi gusto ng customer may drawer sa ilalim. Lagayan niya ng mga mic, wire. So yan, cut na natin to mga idol. So yun, bali ito na lahat mga idol yung nakat natin, no. So sulatan lang natin to side left, tapos ito yung side right kasi baka magkabaligtaran tayo sa sukat ng front at back. So pero okay na rin yun kasi malaki naman kasi ang front at back natin kasi sa side mas malapad yun. Tapos itong nasa gitna na sinasabi ko kanina, ayan yung magiging drawer natin, no. Yan. Tapos ito naman yung dalawa na to, lagayan to ng amplifier. So dito natin siya itutornilyo. Pero pwede ring palitan ng customer natin, gawin niyang bakal, no. Tapos ito pang layer natin to, dudugtungan na lang natin kasi mabibitin yan. Tapos ito yung layer din natin yan, 19 by 19 yung sukat. Kailangan saktong-sakto mga idol, no, para saktong-sakto yung amplifier natin kasi kapag nagka-problema yung sukat na to, may konting hindi pantay, ibig sabihin masikip, may time na masikip yung pagpasok mo ng amplifier, masikip lalo na kapag mga power amplifier, no, kasi sagaran ng sukat natin, halos walang space sa gilid. Tapos itong dalawa na to, ito yung pang front natin at back. Yan, front at back yan, side. Tapos ito yung pang drawer. Tapos ang actually kulang nga isang plywood sa ano, no, kapag may drawer ka. Kapag wala kang drawer, sakto lang. Gusto ng may-ari lagyan ng drawer, kaya konting-konti lang, kukulangan ng kaunti. So yung nagpagawa siya sa atin nung nakaraan ng subscoop, may sobra yun ng dalawang plywood yun, may sobra yun. So ayun yung gagawin natin, isa pang layer. So kunin muna natin. So bali ito mga idol yung sobra niya sa pinagawa niyang side coop nung nakaraan, nung isang linggo pa. So ito, ayun yung gagawin natin, isa pang layer, papagdugtungin lang natin siya. Yan. Tapos kakat na lang natin yung sobra kasi 20 inches yung kailangan natin doon. Actual nyo na lang yung layer nyo. Yung layer yung ano ba tawag yun, yung patungan ng mixer. So actual nyo na lang doon sa mismong sinukatan nyo. So okay na mga idol, nalihan na natin yung mga kantuhan, malinis na. Yan. So ito pala yung sobra ng subscoop, no, yung dalawang box na subscoop. So yan, oh. Bali 19 by 20 rin ang kailangan natin para sa layer nya, first layer, second layer. So dapat apat yung layer natin, kaso kukulangan yung isang plyboard nyo o isang plywood. Pero kung isa lang talaga ang plywood nyo, tanggalin nyo na lang yung drawer sa ilalim para sumakto yung amplifier rack. Yan. So bali 20 inches yan, yan, oh. Hanggang dito. Tapos 19 pa rin yung lapad niya. 19. Dito na tayo banda sa second layer ng ilalim mga idol. Yung first layer hindi pa natin nalalagyan, no? Papahuli natin yan kasi drawer to. Tapos dito yung mixer, bukasan na mixer. So ito yung pinagdugtong nating plyboard. Ayan, ilagyan rin natin yung dugtungan ng stick wheel, no, para mas kumapit, hindi gumalaw-galaw. Ayan, no. Tapos ayan na rin yung binutas natin kanina, labasan ng wire ng mixer papuntang amplifier.
Tapos make sure na eskwalado lahat ang kanto para walang problema sa drawer. Ayan. Eskwalado dapat yan mga idol. Ayan. Tapos dito. Ayan. Walang awang. Dapat ganyan, no? So ito na lang natira sa plywood natin, sa isang buong plywood. Ito yung pan-drawer natin, yung flooring ng drawer, tapos yung gilid at likod. So ikakat pa natin yan. Yan. Yan na lang siya. Tapos yung sa ilalim mga idol, open na yung gitna, no? Dito natin lalagyan ng gulong. Yan. Tapos open na yung gitna kasi wala na tayong plywood. So pinagkasya lang natin yung isang plywood eh. Tapos lalagyan natin siya ng isa pang kahoy dito mga idol para hindi pa yan nakapako. Lagyan natin ito para at least matibay-tibay siya kapag yung mga retaso lang, para at least yung paa matigas. Yan. Tapos ikakat na natin to para pag pinako natin yan hindi na masasama sa pagpako. Hanggang dito lang yung pako natin kasi drawer na tong ilalim. Tapos saka natin lagyan ng shape yung bukasan ng mixer. Tapos dito yung bukasan ng ampli. So ito na mga idol, nakat na natin. Liliyahin pa natin yan para mawala yung mga talim-talim. So sukat muna natin kung sakto lang ba yung cut natin. So ito na mga idol, ipapako na natin, no? Ayan. So ito na, nalagyan na natin siya ng shape. So may pa-curve tayo dito. Ginaya lang rin natin itong design na to sa napapanood natin. Pero iniba lang natin yung sukat konti kasi magkakaiba naman kasi yung amplifier na gamit. So 5 inches yung taas simula doon hanggang dito sa guhit na to. Tapos naglagay tayo ng curve. So ang sukat ng aking 21.5. So bali 13.5 yung simula dito sa dulo papunta dyan, 13.5. Tapos saka tayo naglagay ng curve. Tapos 2 inch simula dito hanggang dito. So dapat ang pako nyo ay uno media lang para hindi matamaan kapag ginigso nyo. 2 inches. Tapos naglagay ulit tayo ng curve. Tapos naglagay tayo ng half inch or 3/4 pwede rin. Kasi yung ating itong patungan ng laptop hanggang dito, no. So para may harang pa, kahit pa paano may harang siya ng kaunti. Half inch or 3/4 pwede. Half inch lang ang akin. So yan, may half inch na sobra dito para hindi mahulog yung mixer natin. Harang. Wala pa dito sa harap. Dito pa lang tayo sa gilid. Tapos 2 inch ulit dito. 2 inch ulit. Tapos half inch ulit na sobra. Tapos diretso na yan pababa. So hanggang baba. Tapos may half inch ulit na sobra doon sa mismong patungan ng amplifier. Yan, para may harang siya. Tapos ito na yung drawer natin. Hindi pa natin nagagawa. Tapos yung likod lalagyan din natin pala takip. So ganun din, parehas lang dito sa harap.
So ito na siya kapag natabas na natin tong ginuhitan natin. Kapag naputol na natin, no. Ayan yung takip niya sa harap. So mas maliit yung takip niya sa likod, no. Ito. Mas maliit para hindi magkapalitan. So ngayon, yung kabilang side naman yung lalagyan natin para maputol na natin itong mga ginuhitan natin. So ito naman yung design natin sa likod. Ito naman yung ikakat natin. Yan yung takip niya sa likod, mga idol. So yan na mga idol, nakat na natin yung sa taas, yung sa likod, tapos yung sa harap. Yan. So sunod natin ito, yung gilid. Ikakat na natin yan papunta dito. Yan. Tapos yung kabilang gilid, tapos ito. Jigsaw na yung gagamitin natin dito, no? Hindi na yung grinder. Yan, para mag-open na to at yung takip tapos yung sa likod. So ito na mga idol, natabas na natin yung takip sa likod. Ayan o. Tcharan. Ayan. Ayan ang itsura ng takip sa likod mga idol. Bubutasan ko pa rin to para kapag pambahay lang pwede niyang takpan. Labasan lang ng wire ng speaker, dalawa. Para pag pambahay pwede niyang takpan, tapos lagyan natin blower, no, lagayan ng blower. So tabi muna natin yung amplifier rack na ginagawa natin kasi wala pa rin yung mga lock niya, no. Pero yun na lang kulang yan, tapos yung drawer sa ilalim nalagyan ko na rin ng flooring. So sasabay na yun ng customer natin kunin yung kanyang sub scoop, dalawa. Pagsasabay niya na kunin, tapos yung amplifier rack kailangan nila yan sa ngayong December. So siguro pampaingay sa bagong taon, pero sa Christmas nila kailangan sa 25 daw, kaya minamadali rin. Binigyan niya ako ng isang buwan siguro. So matagal ko gagawin yan kasi hindi ko yan binibigla gawa, no. So unti-unti lang, kapag wala na tayong gaanong gawa sa pagre-repair, so balik tayo sa box. So ganun ang gawa ko, no. Hindi ko siya tinututukan talaga ng isang araw. Ilang araw ko rin siya ginawa. So ngayon re-repair muna tayo ng amplifier na DB Audio 402, tapos yung Sakura na 733. So yun ang re-repair natin ngayon kasi wala pa yung pyesa natin. In order pa natin siguro mga 4 na araw pa bago dumating, kaya mga 4 na araw pa yan bago natin masundan yung video natin, no. Saka ko na itutuloy kapag dumating na yung mga lock, pati yung handle, pati yung roller guide ng drawer, yung roller guide nya para smooth i-slide. So balikan ko kayo sa next 4 days siguro. So ito na, nalagyan na natin siya ng kabitan ng amplifier. Ito, kahoy na lang ginamit ko, no, hindi na yung bakal na kinakabitan talaga ng amplifier. So okay na rin yan, matibay na rin yan kasi nakapatong naman yan sa flooring bago mo tornilyuhan. Yung mga equalizer magaan lang naman. Yan. Kung sa taas mo ilalagay equalizer, magaan lang naman, kayang kaya naman na yun.
Yan, ito yung ilalim niya, drawer yan. So wala pa, hindi pa natin nalagyan ng drawer, no. So ito na yung pinakatakip natin para tupid sa plywood. Ito na rin yung ang gagawin nating pantakip. Yan. So butas yan mga idol. Kabitan lang naman to ng gulong. So para ano, kaya may ganito. Tapos yung drawer natin may sariling guide naman yun, roller guide. Kaya hindi naman pwersado yung dito sa roller guide yung bigat niya. Tapos ito, lalagyan natin siya ng handle. Request ng customer, lagyan ng handle. Yung kasya lang daw ang kamay. So yan, sakto lang yan sa 5 inches. 5 inches lang yan dito. Tapos 2 inches yung buka. Tapos 5 inches to. Ganun din sa kabila. Tapos nilagyan lang natin ng curve. Kinerve lang natin, no. Kuha lang kayo ng kahit washer. Pambakat nyo lang para bilog. Tapos jigsawin nyo na lang. Yan. Yung sa ilalim na na to, lalagyan ko to ng brace dito para support nya para sa bigat. Kasi hanggang dito lang yung drawer natin hindi nakasya sa plywood na hanggang dulo. So hanggang dito lang, kahalati lang yung magiging drawer. Ayun lang kasya sa plywood. 10 inches. Simula dito 10 inches. 10 inches lang yung drawer, hanggang dito lang. Yan. So yung customer ko na pala ang magpipintura na to. So konting tips about dito sa drawer, no. Kailangan eskwalado yung drawer nyo, no, para pag hinila hindi masikip, hindi sisikip. Kapag sinara hindi rin sisikip, kasi minsan pag hindi eskwalado, pag nakahila maluwag. Pag sinara nyo na, masikip. So hindi eskwalado yun, no. So malalaman nyo rin eskwalado yan kapag yung takip na to pwedeng baligtarin, no. Yan, try natin baligtarin. Kung papasok pa rin yan, no. Pasok pa rin siya. Pantay na pantay talaga ang pagkakaano niyan. Pagkaka-cut. Eskwalado yan. So square na square. Rectangle pala. So ayan yung space niya sa integrated. Kapag mga crossover or power amp ang ilalagay nyo dyan, wala yan space, agad yan dito. Tapos dito sa dulo. Tapos ito tornilyo nyo na lang para hindi gumalaw-galaw. So yung flooring ng drawer, inactual na lang natin kasi kapag hindi mo ito inactual tapos may space ng kaunti, mahirap na ibalik yung drawer kapag tinanggal. So kailangan sakto siya para madali rin siya ibalik kapag tinanggal mo. Yan. So naglagay tayo ng dalawang sukat ng plywood dito para sakto yung masukat natin na kung gaano kahaba. So yan. Ito na yung pinaka flooring ng drawer. Tapos ikakat na lang natin to. Ito. Dito yan sa gilid. Kabilaan. Kaya meron tayo dalawang ganito. Kasi kabilaan yan. Kung ilalagay mo yung roller guide, isa dito sa kabila, tas plywood, isa dito. Yan. Bali ito ang magiging sukat ng flooring mo. Simula dito hanggang dito. So bali may lock na rin pala siya dito. Yan. So ilalabas nyo lang tong hook nya. Kapag gusto nyo siya tanggalin, yan, ilalabas nyo lang, tapos ipapasok nyo lang ulit, tapos konting push para humigpit. So dito meron din yung sa takip niya sa likod, tapos nalagyan ko na rin siya ng handle dito. So request ng customer yan, lagyan ng handle. Tapos meron din siyang handle dito, bilog. So yun, wala na kasing plywood mga idol, medyo nabitin tayo ng dalawang guhit dito. Pero okay lang, hindi na yan halata kasi drawer lang naman to. Sa likod naman to nakalagay. So dapat mayroon pa siyang no. Yan, bantayan. So dapat mayroon pa siya ditong takip sa harap.
bago natin to ilagay, para yung tornilyo sana nasa likod, para hindi halata yung tornilyo. Pero dahil wala nang plywood, so hindi ko na siya lalagyan ng plywood sa harap, diretso na natin kabit ito dito. Yan, nakaganyan siya dyan, para drawer na siya, para ano na rin sa space. Kasi kung meron ka pang isang plywood dito, medyo bitin na sa space. Yan, pag may isa ka pang plywood dyan, bitin na sa space. So rekta na natin to, para at least maluwag-luwag kahit pa paano. Yan o, rekta na natin siya dyan, tornilyuhan na lang natin. So bali ganito ka iksi lang yung drawer natin, 10 inches lang, kasi yan na lang yung kasya sa plywood. So naglagay tayo ng guide sa ilalim para pantay yung ating roller guide. Yan. So yan, dito na tayo sa kabila. Naglagay rin tayo ng space sa ilalim. Ayan ulit ang nilagay natin, yung pang eskwela, para saktong-sakto yung sukat niya dito sa kabilang side, papunta dito. So tornilyo na natin to, fix na natin. So kaya importante yung ano, no, kailangan saktuhan, no. Kasi kapag sinara mo yan tapos may konting awang, sisikip yan or masisira tong roller guide. Kailangan sakto yung sukat nyo simula dito hanggang sa baba. So balik kahalati lang siya. Yan yung drawer. So bali yung mga sobrang tornilyo tulad na to, 1 inch yung ikinabit natin tornilyo, gagrinderin na lang natin yung sumobra. So yan, kasi wala na tayong 3/4 na ubos. Pati yung tornilyo na to sobra rin dito sa kabila, gagrinderin lang natin para kuminis. Yan, lalagyan na lang natin yan ng ano, walang sabit, smooth. Lalagyan na lang natin yan na to ng takip. Yan. So syempre angat natin konti. So yan na mga idol, tapos ng ating amplifier rack. So hindi ko napapakita yung pagkabit ko ng lock, no. Ito, yung lock para dito sa harapan na pinto. So madali lang naman yan. Kayang-kaya nyo na yan ikabit, bumili lang kayo ng ganito. So tanggalin natin. So ito yung sa mixer at laptop. Ayan. So may drawer na rin tayo. Ito. Smooth. So smooth yung ating drawer dahil may roller guide. So grinder na rin natin yung ano, yung mga kantuhan niya para makinis pag pininturahan. So ayan, i-handle tayo dyan. So may lock rin dito sa likod, dalawa. Yan. May spring yan para kusang bumabalik. Tapos yung sa harap, hindi ko na ipapakita yung paglagay pero meron na tayo niyang lock.